Yung kidney ko medyo may tama, medyo tumataas yung creatinine ko. Kaya ito yung ginawa ko, nag-semi-vegetarian ako. Magandang araw po sa lahat ng aking mahal na followers. Ngayon, magbibigay tayo ng health tips sa inyo. Alam nyo naman ako, may sakit ako, sarcoma stage 4. Bukod dito, yung kidney ko medyo may tama. Sa dami ng gamot na naibigay din sa akin, medyo tumataas yung creatinine ko. Kaya ito yung ginawa ko, nag-semi-vegetarian ako. So makinig kayo dito, baka gusto nyo gumaya sa akin. Okay itong vegetarian tips ko. Hindi naman talaga full vegetarian. Kasi kumakain pa rin ako ng isda, itlog, tsaka hipon eh. Pwede rin naman yun. So may isda, tapos karamihan, gulay na. Ginawa ko to para bumaba yung creatinine at alagaan ng kidneys ko. Pero kung ang sakit nyo, sakit sa puso, diabetes, ibang mga sakit, maganda rin to. Na-proven na to sa Seventh-day Adventist na yung vegetarian, mas mahaba ang buhay. Dahil dito, medyo nakokontrol na naman yung kidneys ko. So tuturuan ko kayo Itong tips ko para doon sa may kidney disease stage 1 to stage 3. Ibig sabihin, umpisa pa lang yung kidney disease. Yung creatinine nila, konti pa lang yung pagtaas. Tapos, normal pa yung ihi nila, malakas. At walang manas. Okay? Yan bagay sa'yo. Pero kung may manas na, tsaka end-stage kidney disease, yung mataas na yung kidney, mataas na talaga yung creatinine, potassium, phosphorus, mataas na, hindi na to babagay sa inyo. Okay? Pero sa karamihan ng tao, kidney disease stage 1, stage 3, pwede nyo subukan ito. Okay? Umpisa tayo sa pinakamahalagang gamutan sa lahat sa kidneys. Sabi ko nga, pag okay pa ihi nyo, maganda to at walang manas. Pag-inom ng tubig. Ngayon yung tubig gaano karami? Kailangan marami. Ito 500 ml. Sa isang araw nakakalima ako nito. So 500 ml, 2.5 liters a day. Kung kaya nyo gawin 2.5 liters, ako madaling araw isang ganito. Sa breakfast, agaan isang ganito. Tanghalian isang ganito. Sa hapon isang ganito. Sa gabi isang ganito. So nakakalima ako sa isang araw. So 2.5 liters ang araw. Makakatulong yan mahugasan yung creatinine sa katawan. Okay? Basta okay ang ihi, walang manas, pwede sundin ng tips. Gaano karami ang pinakamarami? Minsan umaabot ako ng 6 na ganitong 500 ml, 3 liters. Ang maximum nyo na pwede inumin ay 3 liters sa isang araw. Huwag papaabutin ng 4 liters. 3 liters isang araw is 12 glasses Hanggang dun lang. Pag 4 na litro, 16 glasses, sobra na yon. Baka magkagulo, bumaba sodium nyo. Baka mag-hyponatremia, hindi rin maganda. Pero hanggang 2.5 hanggang 3 liters sa normal na tao, okay yon. Pero kung kaya nyo 2.5 lang, pwede na yon. Nakakatulong talaga siya. Bumaba yung creatinine. Tsaka sa ihi, maganda rin. Kung nag-exercise. Isa lang, sasabihin ko, kung uminom kayo ng sabaw, isang tasa, bilang na yon, isang baso na yon. So, hindi nyo na kailangan mag-ubos ng 5 nito. Babawasan nyo na kasi counted na yun yung sabaw na kinain nyo. Lugaw, tubig din yan. Maraming pakwan kinain nyo. So, counted na yun. Babawasan nyo na. Basta ang total, 2.5 liters a day up to 3 liters. Maganda yan sa early stage kidney disease. Yan ang tinuturo ng mga nephrology. So yan po. Ito, pangatlo ko na ngayong araw. Sa umaga, ano kinakain ko? Sa umaga, kailangan din natin ng protina kasi nga vegetarian na ginagawa ko. Ang protina ko,
2 egg whites and 1 egg yolk. Okay? Naintindihan nyo ba yun? Bali, 2 itlog, pero tinatanggal ko yung egg yolk ng isa. So, lalabas, 1 egg yolk lang, tsaka maraming egg white. Bakit ganun? Yung egg yolk kasi may issue talaga kung masyado marami. O, pwede naman kumain 2 itlog, 2 egg yolk, pero mataas siya sa protina, mataas sa cholesterol. Sasabihin talaga ng doktor nyo yung egg white pinakamaganda. May albumin yan lalo na kung may sakit sa liver, mababa albumin, may cancer, mababa albumin. Egg white talaga mas maganda kaysa sa egg yolk. So, yun ang ginagawa ko, 2 egg white, tapos 1 egg yolk lang. Tapos sa tinapay, di ba, kakain rin tayo ng tinapay. Ito kinakain ko. Pwede naman yung pandesal, pwede naman yung white bread, okay lang naman yan. Sa creatinine, wheat bread, pwede rin naman. Yung akin, ito lang masarap kasi, focaccia. Focaccia, plain lang ang binili ko. Hindi yung focaccia na maraming herbs. Kasi yung herbs maalat Ayaw mo rin salty. Pag maalat, tataas ang high blood pressure, di ba? Tapos, dating sa palaman sa tinapay, ito yung kasalanan ko, aminin ko na. Wala akong pampalaman so butter ang pinapalaman ko. Kaya lang itong butter na to, halos naubos ko na. Konti na lang natitirang butter dito. Sa loob ng 1 buwan, naubos ko na yung butter. Alam nyo naman, hindi maganda yung butter pag marami. Hindi maganda sa puso. So, anong kapalit? Diba? Ang pinakamaganda talaga sa lahat na kapalit, ito po, olive oil, extra virgin olive oil. Kahit anong brand bilhin nyo, dito sa Singapore, itong brand yung meron So, ito yung pang sausaw ko sa tinapay ko. So, yung tinapay, toasted. Ito, siguro mga 1 kutsara nito. Tapos, lalagyan ko ng konting balsamic vinegar para may lasa. So, itong 2 pinakamaganda, extra virgin extra virgin olive oil. Napakaganda talaga. Lahat ng pagsusuri, sasabihin, magandang oil to. Maganda sa puso, maraming antioxidant. Very, very healthy. So, yan pang umaga ko. Dating naman tayo sa tanghali. Diba? Sa tanghali, pwede gulay, pero pwede rin ako kumain ng protina. Ang protina ko nga isda o minsan hipon. Ngayon, ang isda, kahit anong isda, pwede naman kainin bangus, salmon, okay lang. Kaya lang, may limit po tayo. Ang limit natin, 3 ounces lang, 3 ounces. Gano'ng karami yung palad mo? Hindi kasama ang daliri Itong palad lang, yan. Ganyang karami lang. Kumain ako ng salmon ngayon. Yung nabigay sa akin, medyo malaki, lampas sa 1 palad. Kalahati lang kinain ko para sa palad. Yung kalahating salmon, tinake out ko na lang para sa ibang araw. Okay? So, pag isda, sasabihin nyo, gusto ko karne Gusto ko ng baboy, baka. Alanganin Alanganin po pag gusto nyo Kasi, ang baboy baka, pag kinain nyo, creatinine yan Magiging creatinine siya. Kung gusto nyo talaga, giniling. Pero konting giniling lang, lagyan nyo maraming carrots, maraming gulay. So yung giniling parang pampalasa lang. Tsaka parang niloloko mo lang yung utak mo na nakakakain ka ng baboy baka, pero konti lang giniling durugin. Pero kung kain nyo wala nga, isda lang, semi-vegetarian, mas maganda. So yan at tanghali ko. Ganyan din. Gusto nyo baboy baka, bawal, pero ganyan din kalaki. 3 ounces lang. Huwag masyado sa steak, sa ibang bagay. Yan nakakataas ng creatinine, nakakasira ng kidneys. Pagdating sa merienda, anong magandang merienda? Ang pinakamagandang merienda, mani. Mataas yung mga antioxidants ng mani.
Sasabihin nyo, pwede ba yung ganitong mani? Mani ng mga Pilipino yung ganito? Hindi pwede yung ganito kasi ang daming asin. Tapos may bawang pa na prito. Maha-high blood kayo dito. Hindi ganitong mani. Ang mani dapat unsalted, walang salt. Anong mani ang pinakamaganda sa kidney disease? 3. Macadamia nuts. Pasensya na, medyo mahal. Pero ito kasi talaga yung proven eh. Macadamia nuts, number 1. Pecan, number 2. Walnuts, number 3. Silang tatlo ang bagay sa kidney disease. Kahit sa dulo ng kidney disease, mababa kasi potassium at phosphorus niya. Kaya pag nagutom ako, ito yung kinakain ko, itong macadamia, delombra. Gaano karami nitong mga healthy nuts? Mga 1 dakot. Kung peanut kayo, basta walang asin. Pwede rin 1 dakot. Merienda nyo yan. Healthy yan, maraming good fats. Pagdating sa dinner, yan ang vegetarian natin dinner. 5 gulay ang iniikot-ikot ko eh. Ampalaya, favorite ko yan. So every 4 or 5 days, ampalaya, yung sahog nito, sibuyas, kamatis, bawang, yun lang po. Ito, sayote. Yan. Patola, okay din. Broccoli, pinakamaganda sa lahat na gulay. Broccoli, cauliflower, maraming anti-cancer properties po yan. So, bakit ko to ginagawa? Ba't ko to tinuturo sa inyo? Kasi, nagka-cancer na ako. Marami sa atin may sakit eh. Kayong may high blood, may diabetes, nakikinig mahal kong followers, isipin nyo, baka pwede ka mag-vegetarian. Tingnan nyo yung blood test nyo. Blood test nyo ngayon, tingnan nyo yung taas ng cholesterol, taas ng creatinine. Sundin nyo lang to. Ulitin nyo itong video ko. Sundin nyo lang itong kinakain ko. Tapos yung kanin, yung tama lang. Okay ang white rice, brown rice, okay lang naman eh. Tama lang, wag din sobra. Gawin nyo to, magugulat kayo, biglang gaganda. Biglang gaganda ang mga resulta nyo. Sa asin, konting bawas din tayo. Okay, pag early stage kidney disease, pwede pa mag-potassium. Check nyo rin potassium nyo. Pag normal pa, pwede pa magsaging. Pero pag end stage kidney disease, ay hindi na po pwede. Sana na-convince ko kayo mag-semi-vegetarian, hindi naman full vegetarian to kasi may isda. Added tips, ang pinakagamutan sa kidney disease, added tips, bawal ang pain reliever. Bawal ang pain reliever, yung mga painkillers, masama sa kidney yan. Tapos, i-control ang high blood, i-control ang diabetes. Yan dalawa ang number 1, number 2 cause ng kidney disease. So, yung BP, may gamot, yung diabetes, dapat ibaba din. Sana nakatulong tong video ko. Ito yung ginagawa ko, pwede nyo subukan, makikita nyo mas healthy talaga kung maramdaman nyo.